Sa aklat ng Marcos, Book of Mark, chapter 1, beginning verse 1 up to verse 8. Basahin ko po sa Magandang Balita Biblia at ito ang pagkasabi. Ito ang magandang balita tungkol kay Jesucristo, ang anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang isinulat ni Propeta Isaias. Narito ang sugo na aking ipapadala o ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Verse 4. At dumating nga sa ilang si Juan na nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo ipatawarin ng Diyos. Verse 5. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Ito ang ipinahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat yumukod at magbaklas o magkalas man lamang ng tali ng kanyang sandalis. Last verse. Pinautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Again, tayo ay manalangin. Ama, dalangin namin ng iyong Santong Espiritu ay kumilos sa amin. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan, kaliwanagan sa iyong mga salita. Sa ganun, maintindihan namin at hindi lang namin basta maintindihan ang iyong mga salita. Kundi, Panginoon, ito ay aming maisagawa sa aming mga buhay. Dalangin sa Pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, maaari tayong makupo. So, naranasan nyo na ba na meron kayong isang bagay na matagal nyo nang hinihintay at biglang dumating? Again, experience nyo na ba na meron kayong isang bagay na matagal nyo nang inaantay o hinihintay tapos bigla na lang dumating sa inyo? Ano po ba ang mararanasan ninyo? O ano ba ang magiging expression ninyo kapag nangyari yun? Malamang sa malamang, magpapasalamat kayo, di ba? At magagalak kayo, tama? At ayan po ang magiging lundo ng ating aralin ngayong araw na ito, ngayong hapon na ito, dito sa ating aralin na ito. So, again, na-explain naman na natin kung ano ang gospel at napakahalaga nun na maunawaan natin. At kanina, meron din binasa na gospel o kaunawaan o kung ano yung content ng gospel. At ngayong oras na ito, huwag po natin iisipin na ang gospel ay likha lang ng tao o imbento lamang ng tao o ng mga tagasunod ni Kristo. Baka kasi isipin po ninyo, ang gospel ay gawa-gawa lang. O ang mabuting balita ay imbento lamang ng mga Kristiyano o ng mga tagasunod ni Kristo o ng mga apostol. Baka ganun kasi ang iniisip ng karamihan. Pero ito po, ang gospel po ay hindi imbento ng tao. Bagkus,
ang gospel po ay merong basihan. Kaya mabigat po ang ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya po ay hindi siya mula sa tatang-isip. Again, baka iniisip nyo kasi tatang-isip lang ang aming pananampalataya, ang ating pananampalataya. Pero hindi po. Again, merong basihan ng ating pananampalataya. Parang kung may isang tao na magsasabi sa inyo, kasi may kumakalat sa social media, noon, na nagsasabi na si Michael Jackson daw ay buhay pa. Hindi ko alam kung nabalitaan nyo na yun, nabasa nyo na yun, napanood nyo na yun. Ito, kung maniniwala ka na si Michael Jackson ay buhay pa at wala namang, basta naniwala ka lang na walang basihan, isang kamangmangan po yun. At ganoon din naman sa ating pananampalataya. Kung basta ka nalang maniniwala kay Kristo na wala namang basihan, kung basta ka nalang maniniwala sa gospel na wala namang basihan, kamangmangan yun, tama? Pero again, meron po tayong basihan ng ating pananampalataya. At alam niyo po ba kung ano yung ating basihan? Walang iba kundi ang Old Testament prophecy o prophecies. Dahil dito po sa talata natin, ito pong verse 1 and verse 2, ito po ay fulfillment ng mga Old Testament prophecy patungkol sa Mesiyas. So, basahin ko lang po yung verse 1 to verse 2. Kung meron po kayong Biblia, pwede niyo po sundan. Sabi dito, ito ang magandang balita tungkol kay Jesucristo, ang anak ng Diyos. So, last week, at yung mga nakaraang pag-aaral natin, natapos na tayo dyan. And verse 2, nagsimula ito noong matupad ang isinulat ni Propeta Isaias. So, tayo pong mga mananampalataya, hindi tayo basta-basta naniniwala, bagkus meron po tayong solid na basihan, walang iba, again, kundi ang Old Testament, yung ating pananampalataya, ito po ay katuparan ng mga Old Testament prophecies. At itong talata na aking binasa, verse 1 and verse 2, ito po ay fulfillment o katuparan ng mga propesiya sa aklat ng Isaiah at ng Malakay. To be specific, Isaiah chapter 40 verse 3 and Malakay chapter 3 verse 1. Kung ito ay kinote ni Mark from Book of Isaiah and Book of Malakay, ang question, bakit ang binanggit lang ni Mark ay Book of Isaiah? Di ba sabi niya lang doon, ito ay katuparan ng isinulat ni Propeta Isaias, bagamat ito ay quotation or propesya na napulfilled from Isaiah and Malakay. Bakit? Ang question, bakit hindi binanggit ni Mark na quotation niya ito from Isaiah and Malakay? By the way, yun ang tradition ng mga especially ng mga author before, lalo na dito sa mga gospel author, even though na marami silang kinote na Old Testament books or writer, ang ginagawa nila, gine-generalize na lang nila at kinukuha na lang nila isang pangalan na sumulat, especially dito sa ating binasa, ang quotation ni Mark ay from Isaiah and then Malakay, pero ang binanggit niya lang ay quotation from Isaiah. Why? That's their tradition. Na kahit nag-quote sila sa iba't ibang mga bahagi ng Old Testament, gine-generalize nila at sinasabi nila na ito ay mula sa ganitong aklat na. So, ngayon, ano ba
yung quotation na iyon from Old Testament na sinasabi ni Mark na umpisa ng magandang balita ng Panginoong Hesus. Basahin ko ulit yung verse 1 and 2 . Sabi dito, ito ang magandang balita tungkol kay Jesucristo, ang anak ng Diyos. Verse 2, nagsimula ito noong matupad ang sinulat ni Propeta Isaias. Ang question natin ngayon ay, ano ba yung propesiya na natupad na binabanggit ni Mark? Babasahin ko po directly from Old Testament, from Isaiah chapter 40 verse 3. Ito po ang sabi. Narito ang sugo na by the way, this from Mark pa din. Basahin ko lang dahil ito din yung quotation niya from Isaiah. Sabi dito, narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo, ihahanda niya ang iyong daraanan. So, iyon ang sinasabi ni Mark na umpisa ng gospel ng Panginoong Jesus. So, ang sabi doon ay, narito ang sugo na aking ipapadala mauuna sa iyo, ihahanda niya ang iyong daraanan. So, ang promise sa Old Testament na kinote ni Mark from Isaiah, and then mamaya, i-quote ko kung saan yun sa Isaiah, mamaya babanggitin ko from English translation sa NASB, itong Isaiah 40 verse 3. Itong sabi, narito ang sugo ko na ipapadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. So, ang prophecy from Isaiah, anong sabi? Na kinote ni Mark, merong isang sugo na mauuna kanino? Sa Panginoon, at ihahanda niya ang daraanan ng Panginoon. That's the prophecy. Sabi doon sa English translation, may promise na, di ba sa Tagalog, sugo. Sa English translation po, ang banggit doon ay messenger. Merong mensahero na mauuna sa Panginoon. Messenger. By the way, sa original, ang Greek word na ginamit doon ay angelos. Na di ba kung saan pinag-aralan natin, kung saan galing ang word na angel. Di ba yun naman kasi, di ba, naman nabanggit ko sa inyo last time, ang mga angel, isa sa mga kanilang ministry ay sila ang nagpapahayag ng mga balita mula sa Panginoon. Pero hindi anghel itong sugo na ito, hindi angel, kundi messenger. At itong messenger na ito, meron siyang misyon. At ang gampanin niya ay, sabi ng talata, siya ang mauuna at ihahanda niya ang daraanan ng Kristo o ng Mesiyas. So yun, etong malinaw merong, ang prophecy, merong mauunang messenger. Okay? Merong sugo. At ang misyon ng sugo ay maganda. Ihahanda niya ang daan ng Kristo o ng Mesiyas. And verse 3, basahin ko lang, sabi dito, Mark chapter 1 verse 3, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Sabi doon sa English,
sa NASB, the voice of one crying in the wilderness. So itong quotation na ito, katulad sinabi ko kanina, itong verse 3 ay from Isaiah chapter 40 verse 3. Sabi nga doon, ito ay cry in the wilderness. At mapapansin natin dito, yung cry in the wilderness, nagpapahayag ito ng seryosong mensahe sa atin. Dahil yung mensahe na ito, nadala ng mensahero ay may halong hinagpis. Kaya it speak about seriousness. Seryoso ang mensahe ng sugo na ito. Kapag merong magbibigay sa iyo ng isang mensahe, tapos habang dinideliver niya yung kanyang mensahe, siya ay umiiyak. Nakakatakot yung ganong mensahe, no? By the way, sabi dito, the voice of one crying in the wilderness. Ito ay boses na isang tao na sumisigaw, na umiiyak doon sa ilang. Again, etong sugo na ito, mauuna sa Panginoon, inuunti-unti ko lang At sa kanyang, dahil mauuna siya, meron siyang gampanin. At ano yung gampanin niya? Ihanda ang daan ng Panginoon. At paano niya ihanda? Ito ang ating pag-aaralan. Sabi niya doon, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga matuwid na landas na kanyang lalakaran. So again, ang paghahanda ng mensahero, ang paghahanda ng mensahero sa dadaanan ng Panginoon ay ito. Basahin ko na. From Isaiah chapter 40 verse 3, basahin ko sa NASB. A voice is calling, clear the way of the Lord in the wilderness. So, gusto ko lang i-emphasize dito na, again, ang propesiya, merong sugo, at yung sugo ay merong misyon, at yung kanyang misyon ay ang maganda ng daan ng Panginoon. At paano niya ihahanda? Sa pamamagitan ng kanyang mensahe. At ngayon, makikita, gusto ko lang i-emphasize etong sa Isaiah chapter 40. Alam nyo ba, kapag nagbabasa kayo ng Old Testament, tapos may napansin kayo na word doon na Lord, at ito ay naka-capital L-O-R-D. Especially kapag nagbabasa kayo ng kung King James ang translation na meron kayo. King James ba? NASB. Atong gamit ko, NASB. Napapansin nyo ba, kapag may time na pag nagbabasa kayo ng English Old Testament, and then meron kayong makikita doon na Lord, tapos ang pagkaka-spelling niya ay capital letter L, tapos capital pero maliit na letter O, tapos capital again na capital na maliit, capital siya pero maliit na sulat na letter R, tapos D. Alam niyo po ba na kapag nakakita kayo ng ganon, yun ay translation ng pangalan ng Diyos na Yahweh. Okay? At alam niyo ba na yun ang proper name ng Diyos, Yahweh. Or sa Hebrew, Yod-Heh, Vav-Heh.
At alam nyo ba, na itong quotation from Isaiah, anong sabi doon? A voice is calling, clear the way for the Lord in the wilderness. Yung Lord doon sa Isaiah, na kinote ni Mark. Ano yung sabi doon ni Mark? Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng matuwid na landas na kanyang lalakaran. Yun ay quotation niya from Isaiah, chapter 40, verse 3. At yung Lord doon ay naka-capital letter L-O-R-D na walang iba kundi Yahweh. At tanong, sino ba yung sa Mark, sino ba yung Panginoon na tinutukoy dito ni Mark? Di ba si Jesus Christ? At iyon ay quotation niya from Isaiah na ang tinutukoy ni Isaiah walang iba kundi si Yahweh. To simplify, alam naman ni Mark na ang kinote niya ay prophecy or Old Testament writings ni Isaiah, na alam din ni Mark na ang Lord doon ay Yahweh. Kaya anong ibig sabihin ni Mark doon? Ang ibig sabihin ni Mark, ang gustong sabihin ni Mark, etong Mesiyas na ito, etong Lord na ito, walang iba, kundi siya din, sino? Si Yahweh. Kaya binabanggit sa atin ni Mark na si Jesus Christ ay siya ding si Yahweh. Sa madaling sabi, si Jesus Christ ay Diyos. So di ba last Sunday, pinag-aralan natin na si Jesus Christ, Son of God. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin pag sinabing Son of God? Na meron siyang same essence with God. And that is the divine essence. Nagpapakita yun na si Jesus Christ ay Diyos. Ngayon naman, makikita natin sa talata nating binabasa na si Jesus Christ, sinasabi ni Mark na siya rin itong sino? Si Yahweh. So, nakakatatlong talata pa lang tayo from the book of Mark, pero dalawang beses na natin na-encounter na ang gospel author, pinapahiwatig nila, pinapakita nila na si Jesus Christ ay Diyos. Nakakalungkot lang, di ba? Maraming mga nagtuturo pa rin ng Biblia, tapos hindi pa rin sila naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Maraming tao, maraming nagsasabi na sila ay naniniwala sa Biblia. Pero, hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Pero malinaw naman sa Biblia na si Jesus Christ ay tunay na Diyos. Later on, dadaanan natin yung nature ni Christ, na si Jesus Christ ay hindi lang Diyos, kundi siya rin ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya ang tawag natin kay Jesus Christ, God-man. Siya ay 100% God at the same time 100% man. Si Jesus Christ, ito ang totoong Kristo si Jesus Christ ay merong dalawang nature. That is divine nature and human nature. Kapag may nagsasabi na si Jesus Christ tao lang, mali yun. Pero pag sinabi ng isang tao na si Jesus Christ ay tao, tama yun. Pero pag sinabi niya na si Jesus Christ ay tao lang, that's wrong. Pag may nagsabi naman sa inyo na si Jesus Christ ay Diyos, that's right. Pero pag may nagsabi naman sa inyo na si Jesus Christ ay tao lang, that's wrong. Okay? Then si Jesus Christ ay truly God and truly man. One person in the Godhead with two nature. Man and God.
Okay, then later on, siguro pag-aaralan pa natin ng gusto yan. At yun ang totoong Kristo, Kapag may nagturo po sa inyo na si Kristo ay tao lang, mali yun. Okay? Pag may nagturo naman sa inyo na si Jesus Christ ay Diyos lang, mali din yun. Okay? Dahil si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay 100% God and again, 100% man. Okay, truly God and truly man. At yun ang katuruan ng Biblia patungkol kay Kristo. And sa mga susunod, again, pag-aaralan pa natin ito ng gusto. Pero tuloy lang natin yung ating pag-aaralan. Back to our main point. Alam naman natin na ang umpisa ng gospel na sinasabi dito sa Book of Mark ay merong mauuna sa Mesiyas na messenger. At malaki ang gampanin ng messenger na ito dahil ihahanda niya ang daan ng Panginoon. At ang tanong naman natin ngayon, sino naman itong sugo na ito na siya ding fulfillment ng Old Testament prophecy? Di ba ang propesya, merong sugo at importante ang gampanin ng sugo na ito, siya ay maghahanda ng daan ng Panginoon. Tanong, sino itong sugo na ito? Yun. Verse 4. Basahin ko po. At dumating nga sa ilang si Juan na nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisiyan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Ngayon, titignan natin, sino ba itong mensahero na ito? At ang mensahero na ito, walang iba kundi si John, or mas kilala siya bilang John the Baptist. Juan Bautista or John the Baptist. Pero I just want to clarify, alam nyo ba na galing ako sa Baptist denomination, but hindi ako naniniwala na si John ay Baptist member ng Baptist denomination. Okay, kasi meron nagtuturo ng mga Baptist na ang turo nila, kaya kami Baptist kasi si John the Baptist ay hindi Pentecostal, hindi Presbyterian, hindi Anglican, hindi Lutheran. Kaya kami Baptist dahil si John the Baptist daw ay Baptist. Hindi po ako naniniwala. So, kaya po Baptist ang again, hindi pa uso ang apelyido noon. Okay? Kaya Baptist bakit kaya John the Baptist ang pangalan ni John the Baptist ay dahil sa kanyang ginagawa at ang kanyang ministeryo ay nagpabautismo. At alam nyo ba na kung ang usapan ay role, alam niyo po ba na mas accurate kung ang translation ay John the Baptizer kaysa John the Baptist? Pero hindi naman mali ang John the Baptist na translation, Kasi, kaya siya John the Baptist. Kasi nga, di ba, minsan yung title kinoconnect as surname. Kaya there's nothing wrong about translation ng John the Baptist. Pero kung role ang pinag-usapan, mas accurate ang translation na John the Baptizer. Pero syempre, ang mga translator, meron na rin sobrang tagal na yung tradition na ang tawag kay John ay John the Baptist. Bakit pa natin babaguhin? So, kailangan lang explain. Kaya nga merong preaching. Okay. So, again, sino ba itong si John? O si John the Baptist? Alam niyo po ba na ang tatay ni John ay isang priest, Old Testament priest,
na ang pangalan niya ay si Zacarias. At ang kanyang pangalan yung pangalan ng asawa ni Zacarias ay si Elizabeth. At alam nyo ba na si John ay pinsan ni Jesus Christ? At bago sila mag-meet sa Jordan River, bago i-baptize ni John si Jesus Christ, alam nyo ba, nag-meet na sila noon. At paano sila nag-meet? Nung si Jesus Christ at si Elizabeth, yung nanay ni Jesus Christ na si Mary at si Elizabeth ay kapwa buntis. Matanda lang si John ng 6 months. Nung sila ay nag-meet, biglang sumipa. Pag nagbabasa kayo ng Book of Luke, biglang sumipa ng malakas si John. Nung nag-meet sila, yun ang kanilang unang pagkikita. Bagamat hindi pa personal, okay? Doon pa lang sa John at sa John pa lang, okay? At yun si John the Baptist. Siya ay pinsan ni Jesus Christ. At mas matanda si John the Baptist na 6 months kay Jesus Christ. At alam nyo ba na itong si John the Baptist, itong si John, siya rin yung fulfillment ng hinihintay ng mga Hudyo na walang iba kundi si Elijah. Di ba si Elijah, kung nagbabasa kayo ng Old Testament, hindi siya namatay. Siya ay kinuha lang ng Panginoon. Sabi ng ilan, ni-rapture daw ng Panginoon. At ang mga Hudyo naniniwala na bago dumating ang Kristo o ang Mesiyas, darating si Elijah. At sa dalawang aspeto yon, physical and spiritual. At alam nyo ba, si John the Baptist, ang fulfillment ng paniniwala ng mga Hudyo na pagdating ni Elijah. At yun din ay kinonfirm ni Jesus Christ. Basahin ko Matthew chapter 11 verse 13 to 14. Basahin ko na lang po. Sabi dito, sabi ni Jesus Christ sapagkat ang lahat ng propeta at ang kautusan ay nagpopropesiya hanggang kay Juan. At kung ibig ninyong tanggapin, siya ang Elias na darating. Biro niyo? Directly, binabanggit ni Jesus Christ na si John ay ang Elias na darating. Basahin ko pa. Again, Matthew chapter 17, verse 12 to 13. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus Christ again, na parito si Elias at hindi siya kinilala ng mga tao. Sa gayon, mauunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya. Isa pa, Matthew chapter Luke. Kanila pala Matthew chapter 17 verse 12 to 13. Ito sa Luke chapter 1 verse 17. Sabi doon, sa espiritu at kapangyarihan ni Elias. Yun ang tinutukoy kay John the Baptist.
Pero, eto kasi, sa John, chapter 1, verse 21, itinatanggi nino? Itinatanggi ni John na siya ay si Elias. Di ba, tinanong siya, no? Sa John chapter 1 to, tinanong ng mga Pariseo o ng mga religious leaders si John, na ikaw, sino ka ba? Ikaw ba ang Mesiyas? Ikaw ba si Elias? Kasi yun ang inaintindihan. Ano sabi ni John? Hindi. Di ba tinanggi niya? Pero again, wala problema doon. Paano walang problema, Pastor Art? Di ba sabi ni Jesus Christ, siya si Elias? Tapos nung tinanong si John the Baptist, tinatanggi niya na siya si Elias. Hindi ba nagkakagulo? Sabi ni John the Baptist, o sabi ni Jesus Christ, siya si Elias. Tapos sabi na tinanggi naman nung tinanong ng mga Pariseo si John the Baptist, sabi niya naman tinatanggi niya sino? Yung sarili niya na siya si Elias. May problema ba doon? May problema. Yes, di ba? Parang ang gulo. Pero again, katulad sinabi ko kanina, walang problema doon. Bakit? Kasi we can see na ang tinatanggi lang naman ni John the Baptist yung literal na pagdating ni Elias na siya yun. Sinasabi niya na hindi siya si Elias. Diba? Katulad sinabi ko kanina, may dalawang bahagi ang pagdating ni Elias. Spiritual and physical. Ang tinatanggi doon ni John the Baptist, walang iba kundi ang physical. At ang tinutukoy ni Jesus Christ na siyang si Elias, na si John the Baptist, ay siya yung spiritual, Elijah. Again, that's why there's nothing wrong about the comment or comment ni John the Baptist sa sarili niya na hindi siya sino? Si Elias. So I hope na hindi kayo naguguluhan. Ginugulo ko lang talaga kayo. So, alam nyo ba, gusto ko lang din i-share sa inyo na alam nyo ba na until now ang mga Hudyo, especially yung mga Orthodox na mga Hudyo, hanggang ngayon hinihintay pa rin nila si Elias o si Elijah na darating. Alam nyo ba na every year after the Passover Seder, ang mga Hudyo kumakain yan ng bukas yung pintuan. Tapos merong isang wine glass na bakante na walang gumagalaw. At yun ay naka-reserve para kay Elijah. Alam niyo ba, ganun ang ginagawa ng mga Hudyo? Every year yun, ha? Every year, after ng Passover Seder, kumakain sila na nakatiwangwang ang pintuan at merong isang wine na naka-reserve para kay Elias. Symbol yun, o nagsisimbolize yun ng kanilang pag-aantay kanino? Kay Elijah or kay Elias. At alam nyo ba, nakakalungkot ang mga Hudyo. Alam nyo kung bakit? Kasi hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila ng misiya nila. Kasi naniniwala sila, alam nyo kung bakit nila hinihintay si Elijah? Kasi alam nila na si Elijah ang maghahanda ng daan ng Kristo ng Mesiyas. Then, hindi nila matanggap na si Jesucristo ang siyang Kristo, ang siyang Mesiyas. Nireject nila yun.
At sa pag-reject nila kay Jesus Christ until now, naghihintay pa rin sila ng Kristo. Hinihintay pa rin nila si Elijah. Tayo mapala tayo mga mananampalataya. Bakit? Dumating na yung pag-asa natin. Katulad nga, di ba, sabi ko sa introduction, naranasan nyo na ba na meron kayong matagal na inaantay tapos biglang dumating? At yun ang nangyari saan? Sa mga Hudyo. Nung dumating ang Panginoong Hesus, matagal na lang inaantay at biglang dumating. Ang nakakalungkot lang, yes, may mga tumanggap kay Kristo, pero maging sa panahon natin ngayon, nakakalungkot, maraming mga Hudyo hindi kilala nila, pero nire-reject nila sino? Si Kristo. Alam nyo ba, kapag nalaman ng mga Orthodox Jew, pag nandun ka sa Israel, pagpunta ka sa Israel, kapag nalaman nila kayo ay Christian, yung mga Orthodox, minsan mga bastos, duduraan kayo. Kasi galit sila kanino? Kay Kristo. Dahil nire-reject nila na si Kristo ay, o si Jesus ay siyang Mesiyas. At nakakalungkot. Tayo, mapalad tayong mga mananampalataya dahil ang pag-asa natin dumating na. Sila, hanggang ngayon, naghihintay pa rin. Tayo, mapalad tayo dahil 2,000 years ago, dumating na ang ating tagapagligtas. Sila ngayon, nag-aantay pa rin. Ilang libong taon na. Pero ito, alam nyo ba, na itong mga Hudyo na ito, mapapahamak sila dahil sa kanilang pag-reject kay Jesus Christ. Imagine niyo na, sabi sa Book of Romans, chapter 9, nasa kanila na yung lahat, di ba? Sa kanila lang nagpakita si Kristo. Yung kasulatan nasa kanila na, pero nireject pa rin nila. Si Jesus Christ nga, namuhay na kasama nila, ng mga Hudyo Pero nireject pa rin nila. Sila ang nasa likod ng pagpapapatay kanino? Si Jesus Christ. At mapapahamak sila sa ginawa nilang gano'n. Pero alam nyo ba, na maging tayo kapag nireject natin si Jesus Christ, tulad ng mga Hudyo, mapapahamak din tayo. Kung ngayong oras na ito, wala ka pang tamang relasyon kay Kristo. At kung madalas naririnig mo na si Kristo tapos parang baliwala lang sa'yo. Okay, ano naman? Kung lagi mo na naririnig ang salita ng Panginoon at binabaliwala mo, di ba katulad nga sinabi kanina, sabi na ni Kuya Ken, hindi habang panahon matatakasan mo ang Diyos. Darating ang panahon, kakatagpuin ka ng Diyos. At kapag nireject mo si Jesus Christ, wala kang panangga. Saan? Sa hatol ng Diyos. Alam niyo ba, pinaka-panangga natin, pangsanggalang natin, ang pangdepensa natin, walang iba, kundi si Kristo. At mararanasan natin yung kanyang pagliligtas kung tayo ay tatalikod sa ating kasalanan at mananampalataya sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yun ang pinaka-depensa natin. Pero kung tulad ng mga Hudyo, i-reject natin si Jesus Christ. Wala na problema. Sige. I-reject mo si Jesus Christ. Huwag mo siyang pansinin. I-deadmine mo siya. Wala problema doon. Pero may kapahamakan na nag-aantay sa'yo. At ang tanging depensa natin again, ang pagtalikod sa kasalanan at pananalig kay Kristo Jesus. By the way, ang title ng ating lesson ay The Preparation of the Way of the Lord, Part 1. Next Sunday, meron tayong Part 2 sa ating pagpapatuloy. So I hope na ang Diyos ay nangusap sa atin sa ating pag-aaral. At I hope na meron tayong natutunan ngayong oras na ito. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y manalang. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa aming natutunan. Salamat sa iyong mga salita. Dalayan ko po na kayo ang patuloy na mangusap sa amin, manguna sa amin, matnubay sa amin. At patuloy namin kayo mag-glorify, maluwalhati ngayong oras na ito. At sa aming pagpapatuloy, Panginoon, ikaw ang aming madakila.
Salamat sa iyong mga salita sa aking mga natutunan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tawagin ko po si Sister